So, good morning. So, today I'll be sharing with you the difference of cash advance and cash loans using your credit cards. Okay. So, first is cash advance. So, paano ito pinaprocess? The first thing you need to do is you need to call your bank, ask your PIN number, kasi sabihin mo sa kanila, gusto mo mag-cash advance. Then, sisend nila sa'yo, sa number mo, yung PIN code para makapag-change PIN ka sa ATM machine. Ito, yung credit card mo, mag-change PIN ka sa ATM machine. Para ikaw mismo yung mag-withdraw gamit ng credit card mo. Mag-withdraw ng pera doon as cash advance. Parang ATM lang, ganun lang po. So, ganun lang siya kasimple. Then, paano naman binabayaran to? Okay, reminder po. Reminder. Cash advance po, wala po siyang installment, ha? Yung cash advance, kailangan mo siyang bayaran ng buo. Kunwari, 10,000 yung cash advance mo ngayon. The next billing mo, next month, make sure na may 10,000 ka na pambayad para sa cash advance bill mo. Plus processing fee na 250 pesos. I don't know kung same lang sa other banks yung processing fee. Pero in my experience, 250 po yung processing fee. So, you need to pay it full, ha. Wala itong installment. Wala po itong installment basis yung cash advance. So, yun po, malinaw. Kapag nag-cash advance ka, make sure may pambabayad kang buo next month po, ha. Baka masira yung name mo dahil lang dyan na hindi mo alam na ang cash advance is walang installment. So, yun po. Then, doon naman tayo sa cash loans. So, paano naman pinaprocess yung cash loans? Tatawag ka din sa bangko, sabihin mo, mag-a-avail ka ng mga cash loans nila. Then, magsisend sila ng link, i-advise ka kung saan ka mag-fill up ng information or para makapili ka ng mga choices mo, amount, at kung ilang months mo siya babayaran, 6 months, 1 year, 24 months, or up to 36 months. And then, installment po ang cash loans. May installment po ang cash loans. Mas magaan po kapag cash loans. May minimal interest po ang cash loans at processing fee din po. So, double po yung interest o yung charge, interest at processing fee. Yung processing fee, mura lang din po. Mga siguro 250 lang din naman po. Hindi naman siya super mahal. Yung interest naman, minimal interest lang din po. At pag kinlik nyo yung desired months na babayaran. Kunwari, 6 months or 1 year. So, pag kinlik nyo yung 1 year, lalabas din po yung amount na magiging monthly nyo. Kasama na po dun yung interest. So, makukompute nyo na agad or maa-assess nyo na sa sarili nyo, kaya ko pala to. Swak to sa budget ko. Hindi to makakasira ng cash flow ko yung ganitong monthly bills ko sa cash loan. So, ganun po yun. Yun naman yung maganda sa cash loans. So, kaya pag medyo mabigat sa inyo yung cash advance, edi mag-cash loans na lang po kayo. So, ang cash loans po, bangko po ang magta-transfer ng money sa savings account nyo. Sa savings account nyo po, ita-transfer ng bangko yung niloan yung pera. Maliwanag po? Hindi po sa credit card nyo withdrawin. Hindi po doon. Sa savings account nyo po, isi-send yung money sa inyo. Sila po mismo ang magbabank transfer nun. So, itatanong din po sa inyo ng bangko, pwede po bang check deposit sa savings account nyo? So, itanong nyo din mismo yung bangko nyo kung pwede daw po ba yung check deposit sa savings type ko, savings account type ko. Kasi yung mga savings account po, magkakaiba po yan. May ATM, may passbook, may ganun. So, itanong nyo po para malinaw. Para hindi kayo magka-problem or para walang maging hassle. So, ganun po yun. Then, 3 days po yung process.
bago po ma-receive yung pera. Depende po, basta mga ganun, 1 to 3 days po. 3 working days po ang process ng cash loans. So ano yung mas maganda? So, kung medyo alanganin yung pera, di mag-cash loans ka na lang. At least installment, hindi siya mabigat. 'Di ba? So, ganun po yun. So, yun yung isa sa mga gusto kong benefits ng pagkaroon ng credit cards. 'Di ba? So, may advantage po at magandang benefits ang credit cards as long na magamit mo siya ng tama. At kapag may credit cards ka po, you have 100% chance to build a good credit standing in the bank. So, ano na naman yun yung good credit standing in the bank na yan? Ano bang purpose niyan? Ano bang gamit niyan? Well, kapag may good credit standing in the bank ka, magkakaroon ka lang din naman ng maraming offer from other banks. Mga loans, auto loans, housing loans. Alam mo yun, yung mga ganun. Maraming mag-o-offer sa'yo ng credit cards na pwede mong magamit in the future. Kung gusto mong magpa-renovate ng bahay mo, gusto mong magnegosyo. Alam mo yun, pwede ka mag-loan ng pang-business mo. Ganun po yun. Kasi nga, pag maganda ang record mo sa isang bangko, connected po yan sa lahat ng bangko. Pero, kapag nasira naman po yung name mo sa isang bangko, connected din po yan sa lahat ng bangko at mahihirapan ka ng makapag-loan. Kahit anong loan ang gusto mo, mahihirapan ka ng konti. Kasi nga po, nasira na po yung name mo. Sabi ko nga po, connected po yan sa lahat ng bangko kapag nasira yung name mo. So, paano ba pagagandahin yung record sa bangko? Magbayad ka ng on time, or kung may pang-advance payment ka, ibayad mo na ng advance. Bayaran mo ng buo yung bill mo. Kung 8,000 ang bill mo, bayaran mo ng 8,000, wag mong unti-untiin. Pero syempre kapag naka-installment basis yan, kung magkano yung amount mo, di yun lang po yung babayaran mo. Basta huwag mo siyang unti-untiing bayad hanggang mabuo mo siya hanggang mag-due date. Huwag ganun. Sikapin mo po, sana. Kung magkano yung bill mo sa SOA mo, yun ang bayaran mo ng buo. Bayad ka ng advance, bayaran mo ng buo. Bayaran mo ng on time or advance, much better. Para magkaroon ka ng magandang credit score sa bangko. Magkakaroon ka ng maraming offer. Bangko po ang mangungulit sa'yo. Kumuha ka ng ganito, kumuha ka ng ganyan. So, ganun po, maraming offer. Bakit ka ino-offer? Siyempre, good payer ka, nakikita sa record mo. Ibig sabihin, responsable kang tao sa mga bayarin mo, sa mga responsibilidad mo sa kanila. Diba? Ganun po yun. So, kaya, pag may credit card ka, huwag kang magbabayad ng late. Ganun lang po yun. Huwag kang magbabayad ng late. Yun lang po. Kasi reason yun para bumaba yung credit score mo at hindi na tumaas yung credit limit mo. At baka pwede pong ikasira ng name mo kapag naging habit mo na yung lagi kang late, magbayad ng bills mo sa bangko. So, ganun po yun. Baka ikasira mo po. Kaya, ganun po. Sa mga may credit cards at magkakaroon ng credit cards, yun lang po yung advice ko sa inyo. Maging responsable lang po kayo sa paggamit niyan. Marami po magandang advantage at benefits ng credit cards na magagamit nyo in the future. Diba? Kasi pwedeng tumaas yung credit limit mo, 100k, 500k, or even millions. O, ganun lang po. So, the choice is yours. Depende sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, use wisely, use responsibly. Kaya ikaw naman po ang makikinabang kapag inayos mo at magkaroon ka ng good credit standing sa bangko. So, magbayad ng tama, magbayad ng on time, huwag magbayad ng late. So, yun lang po. Sana makatulong sa mga bagong magkakaroon ng credit cards as mga naku-confuse kung magkakaroon ng credit card o kukuha ba ng credit card o hindi. So, yun lang po yung advice ko. Maging responsable lang po kayo sa pagbayad ng bills nyo. Control din po sa paggamit ng credit card. Kung magkano lang po ang kayang bayaran, din yun lang po muna ang iswipe nyo. So, yun lang po. Sana makatulong.